isolate ourselves sa Bicol. Tapos, na-realize ko na wala masyado nakakapasok doon na trabaho. And syempre, po probinsya. So, sobrang bagal ng wifi. And then, yung trabaho nung time na yun is through internet talaga, through online. So, I decided to go back here sa Manila para, syempre, magtrabaho. And then, ayun, makapagtrabaho. Walang plan magagawin ka din magtrabaho noong time na yun. And then, ngayon lang nagkaroon ng education involved sa aking kabisihan. Talaga? Wait. So, nag-stop ka ba nun mag-aral? Kasi ang tagal mo na sa industry, no? Ilang years ka na ba? So far, bata ka pa, right? Oh my gosh, I started when I was 7 or 8. So, Child star. Child star? Saan ka nag-start? Like, kwento mo naman yung journey mo na yan. I started sa Star Circle Quest po. Well, I started talaga sa pagiging talent. And then, sa pagiging talent, napasok din ako sa musical theater. Doon ko siguro na nabuo yung confidence ko or napataas pa yung confidence ko. And then, nung nag-8 ako, sumali ako sa isang reality show contest sa ABS. And then, yun nga po yung Star Circle Quest. And then, ayun, nagkaroon po na Annalisa, and then MMK, and then marami naman po naibigay sa akin na tulong yung ABS. And then, eventually, lumipat na po ako ng GMA. So, and then, nagkaroon ako balikan ba? Napakaraming blessings. I know, no? Kumbaga, you found your home. Yeah, diba? I found my home. Wait, question. So, ang reason bakit ka umalis ng ABS-CBN was? I want to explore. Walang halong showbiz, pero I want to explore sa craft ko. Kasi, ako honestly, ayoko po ma-love team eh. Kasi feeling ko, like, parang parang ayoko ma-box na parang sweet. Gusto ko magkaroon ng mature roles. Meaning, mature roles, not like pahubad or, like, mag-show again. Sexy, mature meaning, like, character roles and mabibigat na roles, like, Nora Honor levels, ganong klase. So, gusto ko po ayoko ma-box sa ganon na. But, if magkakaroon ng love team, why not? Diba? At least I have support. Pero nakakatuwa naman, no? Parang you just turned 18 and you wanna have the deep role, no? Yung mga Nora Honor. Trust me, girl, pag ikaw tipong naging 30s, late 30s, 40, bigla kang gagano. Sana meron akong role lang. Sana may role ako mga teeny bop. Tumigil ka nga. Yung mga teeny bop. Hindi kasi, usually man kasi, naintindihan ko na yung feeling mo, parang pagbata ka, you wanna have like, gusto mo matured right away. Pero pag once na nag-mature ka na, katulad namin, palit tayo ng edad. You wanna turn back time. You wanna turn back time. Yeah. Oo. Exactly. So wait, so ngayon, kumusta ang career? Like, ano yung pinagkakabisihan mo? All Out Sundays and Bilangin na Between sa Langit. Yung All Out Sundays variety show po siya dito sa Pilipinas. Every Sunday po siya 12 noon. And then, Bilangin na Between sa Langit, kasama po din si Miss Maylene Dizon and syempre our superstar, Miss Nora Honor. So, kaya ako nagkakaroon ng ganong parang path. Kasi Oh girl, you really made it. Oh my God. Nora Honor? Nora Honor, my God, no? Malay mo, biglang ikaw maging next Nora. And you're a singer as well. Diba? You also sing, you dance. Taga Bicol pala siya. Teka, sandali, you're a singer, right? And a dancer. Kasi nakikita namin, sabi ko, nakita ko yung video mo sa All Out Sunday. Sabi ko, oh my God, ang galing nito. So, may mga live audience kayo sa All Out o wala ngayong? Wala. Para lang po kami nag-audition sa mga bosses namin. Yung parang audition ang tawag namin kapag nagpo-perform kami mga cast. Kasi wala talaga like yung mga bosses lang yung nandun to check po. But is it live or recorded? It's recorded. For like 1 day of taping, 4 episodes na po yung ginagawa namin. So, grabe, iba no, pero I'm sure iba pa rin yung live show no, at daming tao na doon yung mga love mo, di ba? Yes. Iba pa rin yung hype nila. What about, so paano ka nag-adjust? Kasi usually, di ba, parang
pag may tao, parang you wanna give your best, your 110% best. Kasi yung lalo hype na nila. Yung adrenaline mo, yung performance mo, di ba, nandoon? Kaso walang tao, so paano ka nag-adjust? Well, during quarantine po kasi wala talagang trabaho at all. Parang feeling ko kasi may mga nabawas na sa pagkatao ko, na part sa pagkatao ko. Feeling ko talaga I was really born to be an entertainer. So, nasa akin na talaga yun. So, kahit walang tao, may tao, feeling ko I can still do my best. So, bida-bida po talaga ako ever since. So, talaga? Oo. Kwento mo nga yung childhood life mo. Like, nung bata ka ba, paano, I mean, of course, minsan hindi natin alam, yung parents nga magugulat na lang, kumakanta pa kaya pala. Ganito, di ba? So, parang si Jcas noon, bata pa talaga. Bata pa lang ako, naka-animal print na ako. Ganito ko lumabas sa sinapupunan. So, ano yun? Are you that type na talagang sinasabihan ka ba na, anak, kanta ka muna, o ikaw yung annoying na, ay, gusto ko kumanta sa lahat ng parties, mami. Akit ako sa gitna ng ng table. Every gathering. Siguro po, it depends on the situation. But, nung bata pa ako, akala ng mga magulang ko sa akin, kinukwento nila sa akin yun, akala nila baliw ako. Kasi, sa harapan ng salamin, umiiyak ako, tapos biglang tatawa, tapos biglang tataray, tapos biglang, as in parang, ewan ko, nakitaan na nila ako ng ganong pagiging quality. Oo. Buti girl, hindi ka nahihipan ng hangin kasi pag nahihipan ka, di ba matutuluyan daw yun? Ay, oo. Kaya, so talagang and what made you think na, umarte, because of the movies that you watch? Ganun ba yun? Yung mga nakikita mo sa TV, or sa family nyo ba? May actor and actress sa family? So ano yung parang... Drama lang kaming lahat. Pero, okay. gusto kong maging soldier nung pagkabata pa ako. Kasi, nung bata ako talaga. Kasi, like, father side, mga lalaki, and then mag-isa lang po akong babae sa magkakapatid. So, parang napalibutan ako ng mga lalaki. And then lahat sila, syempre, yung mga laro nila, baril-barilan. So, hindi ako nakaranas na parang Barbie, bahay-bahayan. Hindi ako babae. So, parang lalaki po ako. Pero wait. Balik tayo sa topic ng mga brothers mo. So, kabunso ka? Bunso po ako. So, asan sila? Kasi, alam mo, sinahanap ni Jcas. Mukha mo natin brothers mo. Ay, nako. Okay, balik tayo sa'yo. Biglang pakitawag silang mga brothers. Ganon ang Sa people ho, wala po sila dito. Sorry, Jcas. Okay. Pagbalik na lang namin dyan, imi-meet ka namin, pero bit-bit mo ang mga kapatid mo. Ilan ang brothers mo? Dalawa po sila. I'm assuming mga cousins mo din, kalaro mo, mga lalaki rin. Opo, mga lalaki po talaga sila. So yung na-mention mo kanina, hindi mo naranasan yung may mga may maraming Barbies, or dollhouses, diba, ganyan. Yung mga ganun. Siguro nasisilip ko lang po sa mga friends ko. Like, parang nakikicheck ako, pero mas interesado talaga ako dun sa baril-barilan na part. Oh my God. And I'm surprised hindi ka naging, mga boyish. Usually kasi ganun no? Pero na-realize mo na tipo, ay magandang babae pala ako. Boyish po ako, hindi po ako ito. Ay, hindi ba? Ay, may other side ka pa? Oh my God. Boyish po ako sa totoong buhay. Kaya nga, oh my God. Mamaya po pag-uusapan niyo yung love life. Nako. Wala. Teka, sandali. Teka, kumusta pala ang love life? Ayan, na-mention mo na. Bakit po kasi may-mention agad? Kaya, teka, kumusta? Nakalimutan na namin sana How's the love life? How's the love life? Ayun na nga po. Ang talaga po sinasabi ko kanina, masyado ho siguro akong nasanay sa lalaki, sa kalalakihan, sa paligid ko. So, parang kapag nakakita ako ng lalaki, matik na tropa kita, ganun. So, parang hindi Wait, never ka pang nagka-boyfriend? Never po. Yung totoo, hindi. Sana pinainom na natin to. Tayo tatlo lang dito, wala namang tao. Wala, illusion mo lang yung mga tao dyan. Hindi totoo yan. Yung 383 viewers, hindi yan totoo. Kathang isip lang natin. So tayo lang, dali. Pero wait, so never ka nagka-boyfriend ever? Never pong nagka-boyfriend. Pero,
crush? Yun na lang. Ay! Naku naman, mapapapero pa talaga si girl. Pero, Okay, pero, wait lang. Pero, Girl, duktungan. sa itsura mong yan, at ikaw, di ba, rising star and all kay Oh, Lynn. yes. Maraming, siyempre, sumisipat-sipat sa'yo na Definitely, kalalakihan. definitely. At sumisipat-sipat talaga. Saan ka nakuha yun? Oo nga. Di ba, talaga tweeting sa'yo, maybe non-showbiz or showbiz mga kasama mo. Wala, I'm sure, di ba, maraming nagpaparamdam. Magpapakute. Oo. Alam mo, yung reaction mo pwedeng meme. Pwedeng meme. I swear. Oh my God. Sunflowers, Emoji. i-meme yan. Oo nga. Ganon. Yes. So, I'm sure, sige, sa atin, mamaya na lang yung sa atin na lang. Maybe kung meron ka mang, nagugustuhan, I'm sure. And teka, since hindi ka naman din naman aamin. So, dito na lang tayo. Sino ang crush mo na showbiz? Ay. Sa showbiz. Sino nga ba? Keanu Reeves and Benedict Cumberbatch. Oh my God. Sa Filipino naman. Ay! Oo. Oo, okay. Thank you sa sagot mo. Thank Yung you. Filipino Sa naman. After nun, meron pa akong follow-up question. Sa Filipino naman. Ay, naman. Sino? Filipino actor. Sino? Ding Dong. Oh my gosh. Kung nakikita ko talaga sila parang, para sila hindi tao, para sila mga Oh my born God. Ken. Oo. So, ano na lang tayo, okay, yung follow-up question ko, what about dun sa mismong work environment mo naman? So, sinong crush mo? Micromanagement yung tanong natin, ha? Palit ng paliit. Mamaya, maging mahon sa isa, di nalaman natin, kala niya, ha? Exactly. Ang galing ko, no? Sabi ko sa'yo, magaling ka. Doon naman sa work environment tayo. Oo. Tapos after nun, what about naman dun sa gano'n eh? Okay na, hanggang doon na lang. Oo, work environment na lang, work environment. Work environment, nakaka-work ko naman po sila eh. Okay. Akala ko, magaling mag-safe answer si ate. Ka ng ate. GMA. Oo nga. Sampalin ka, girl. Sampalin ako. Okay, Pero yun naku. nga po, if naman na magkaroon ng relationship, siguro I will parang keep that part of my life sa sarili ko na lang. Which is good. Yeah. So I will not let siguro open, pero I will not let the public dig deeper into our relationship. Oh. May hour na, so meron. Ako? Ay, may kung pala. Let's just proactively listen. Oh my God. And get the cues from what we're saying, and then that's it. That's it. Yun lang po makukuha nyo for now. Diba? So anyways, by the way, we would like to say thank you sa GMA7, of course, and kay Tony po. Hi. Thank you, Tony, so my again. dear We friend. love you. Tony is kilala mo ba si Ate Tony mo? Si Tony po. Hindi pa. Baka, I think so. Yes. Oo. Mahina po ako sa mga Facebook. I know, pero now she's in GMA International. So she's a friend of mine talagang years and years ago pa talaga. So thank you, Tony. And sa sa handler mo, how do you pronounce your name? Molly. Ano ba? Saan ko naisip yung mo? Ewan ko sa'yo. Molly. Hi, thank you, Molly. Thank you so much, Molly, for coordinating, diba? Oo. So since gusto mong itago yung private life nyo kasi baka magagalit si Papa, sabay ganun. Mamaya na ulit. Ay, mamaya na ulit namin. May question ako since we're, we're not digging deeper, pero I'm just curious. Okay, let's just per se, wala kang boyfriend ngayon. What is the type of boyfriend, yung ideal boyfriend mo that you're looking for? Yung mga baka may nangangarap. Maraming nangangarap dyan for sure. Nangangarap sila for sure. Siguro po, kung doon tayo sa kung sexy or intelligent, syempre mas doon po ako doon sa intelligent. Yes, definitely. Kung guwapo or matalino, doon ako sa matalino. Gusto ko yung merong gustong puntahan sa buhay. Yung may pangarap. Yes, may pangarap. And then, of course, mahal yung pamilya niya, mahal yung pamilya ko, and then, syempre, mahal si God. That's really, really important. God-fearing talaga, no? Which is good. Alam mo, yan yung mga traits na yung mga perfect traits. Kasi yung iba dyan, syempre, kailangan gwapo ka lang, ganito. Pero ikaw, mature siya, no? You're very mature. Are you sure you're 18? Because I know. when I was 18, I don't talk like that.
I know, I was no? like this. Blah, 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 blah. I know. You are very smart, ha? Hindi kasi alam mo, pansin ko, mga bata ngayon mga kabataan ngayon, compared before, you guys are more mature na. Imagine mo, ang dami-dami ng mga entrepreneurs na mga bata. There's a lot of like mga billionaires and millionaires na mga bata. 21-year-old, 22 years old na meron na they own their own company. 'Di ba? Parang nag-evolve na ngayon ng mga bata eh. Kahit sa mga companies, like sa work namin, magugulat ka as in parang kasi I work for a very prestigious the multi-billion company, biggest hedge fund company in the whole world actually. So, nagugulat ako nung first ko na nag-work doon. As in, bata. We're talking about 28, 26, 31. And sila yung tipong mga project managers na sabi ko, wow. Like I salute. Oo. I mean, of course, Ivy Leaguers naman. They studied from Harvard, and all that, yeah. Harvard, NYU, Princeton. Columbia. But still, I mean, ang point ko dito kasi during years and years ago, more on ang inisip nila if you're younger, parang the knowledge that you have compared to the older ones are lesser. Yun yung lagi nilang ganun So parang the older you get, that means the more experience that you have. So they're thinking na mas experiencado to. So, he knows better and he's more smarter. Experiencado. Yes. It is, I think so. Oh my God. I just heard it one time with, I don't know. And then, ganon. So, pero ngayon, nag-evolve na siya. Nag-evolve na mga bata na ngayon, iba na. I think it's because of social media na rin, nakatulong, no? Ano ba tawag sa mga 18-year-old ngayon? Like you, Gen Z ba? O Yes. Hindi na kayo millennials. Hindi na millennial. Tayo na yung millennials. Ikaw daw yung Oprah for the millennials. Ano ba daw. yun? Para namang So anyways, balik naman tayo sa ano. Kala ko sa Love Life na sa naman. Love Life. Hindi na tayo pumunta ng Love Life. Pahingahin mo naman si ate. Oo nga, tapos na siya. Kwento mo naman kasi I'm sure kilala ka ng mga fans mo. What about yung mga nanonood sa dito sa US at yung sa Pilipinas na, like parang they just see you but they don't know you. So, who is Kailyn Alcantara when the camera is When off? there's no camera. When there's no camera. Now or before? Both. Like, yeah. Parang, ano yun? Before, si Kailyn Alcantara, oh my gosh, ang drama ng buhay ko. Oh my God, I don't want. Wait, madrama for a very young age? Madrama? I don't, what do you mean? Maybe that's the reason why I'm like this mature. Because of my life experiences. Like, yun nga po, katulad nga po na sinabi niyo kanina. Siguro yun yung dapat na ibago natin sa ating pag-iisip sa Gen Z. It doesn't mean throwing hundreds when I wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds when